kapatid ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ibinadala ng beloved Pastor Ray. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, beloved Brother Rex. Everybody say praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang umaga sa lahat ng ating minamahal na mga kabandiran, sa ating minamahal na mga bisita, sa ating FB viewers, sa lahat po ng mga preachers and workers, their loved ones, sa aking malamay bahay, sa aming minamahal na mga anak-in-laws, mga apo. Palapakan muli natin ang Diyos. Kami naman tayo po ay manalangin. Upang pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita na siya mangusap sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Tayo po natin manalangin. Dakilat o pagpala po namin Ama, Diyos sa kataas-taasan, Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng magbanal sa matabi sa pangalan ng Jesus. Muli kami po ay nagpapasalamat. Walang katapusang pasasalamat sapagkat nais mo na ikaw ay lagi namin pasalamatan. Sa mga pagkakataong itong muli pinagkaloob mo sa amin, O Diyos, lalo na sa aming minamalamang bisita, na kami ay nagtitipon para ipagdiwang namin, mahal na Panginoon, ang kaarawan ng pagsamba. Maraming salamat, O Diyos, sa magandang panahon. Maraming salamat din po sa mga patutuo na ikaw ay buhay sa gawain ito. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa papuring awitin na aming inawit upang papurihan ng iyong pangalan, higit sa lahat siya matamis sa presensya na iyong pong pinadama sa bawat sa amin. At sa oras ito lang isang buwang yung mga salita, ang inyong papanglingkod sa buwan sa gana akin lamang, wala pa akong magagawa. Gamitin mo ako bilang daluyan espiritual na pagpapala. Kayo mangusap sa aming kalagitnaan, sapagkat kayo nakakalam at nakababatid ng kondisyon at kalagayan ng aming pananampalataya. Sa pangalan ng Jesus, ito pong aming samot panalangin. Amen. We bind from state of our darkness down sa Pilipas of our marriage in Jesus' name. God bless you naman. Nakabalik na po tayo sa ating minubuan. At sa ating nga po palang FB viewers, magandang umaga po. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay yung mga nagsisikap na makarating sa langit. Amen. Sa ating pagpapatuloy na pagsamba, marami po sa atin ang sinisiguro na makarating sa langit. Sino ba yung may kaisipang ganun sa oras na ito? Na naririto ka dahil sa ang iniisip mo, masiguro mo ang langit. Taas nga kamay. O baka ngayon pa lang kayo na nagkamalay. Sa tuwing pupunta ka rito, tandaan po mga minamahal, ipinagtatrabaho natin ang kaligtasan. Sa mga nag-aaral, hindi lahat yan ay matatalino eh. Amen? Saan nakukuha nyo ito mga kabataan? Hindi tayo napunta rito para mag-wandering mind. Makinig kayo. Kawawa kayo. Hindi kayo maliligtas. Kala nyo ba maliligtas kayo? Yung inyong ginagawa na nandito kayo, dumalo lang kayo pero hindi kayo sumasamba. Kasi hindi man kayo nakikisa eh. Hindi nyo sinasagawa yung salita ng Diyos. Useless. Sa mga nag-aaral, out of 50 pupils, student, hindi lahat ang papasa. Meron yung tinatawag ng mga bobo. Sino sa inyo, mga magulang, ang anak ay gusto bobo? Di ba alin bobo, basta matalino ka sa paglilingkod sa Diyos. Eh bobo ka na nga sa school, pagdating dito, bobo ka pa rin. Walang kwenta. Palabakan mo na natin pinakamamahal ng Panginoon. Ang ito mga direkta ang mga pangungusap, mahalaga kasi sa ligtasan. Tandaan niyo, mahalaga ang tayo'y maligtas. Pag ikaw ay napunta sa apoy ng impyerno, walang katapusang parusa ng Diyos forever and ever and ever. Alam niyo yung young rich man, kailan namulat? Kailan siya natutong manalangin ng tama? Nung nandun na siya sa impyerno.
Sino sa inyo ang gustong ganon? Na kung kailan napunta sa impyerno, tsaka lang natuto at namulat at nagsabi, Panginoon, maawa ka sa akin. Sabi ng mayaman, sabi ng mayaman, Lord, utusan mo si Lazaro, itubog ang dulo ng kanyang daliri sa tubig sapagkat naghihirap ako sa alab ng apoy sa impyernong ito. Kailan siya namulat? Nung siya nasa impyerno na. Kaya habang tayo naririto, dapat tayo mulat at nakakaintindi, nakakaunawa na tayo naglilingkod para masigurado natin ang langit. Amen? Amen? O, yung ayaw ng langit. Pagsabi, praise the Lord. Okay, ganito yan, mga kapatid kong iniibig. Alam sa paglilingkod sa Diyos, tiyaga. Ang sabi sa kasabihan, beloved Sister Myra, praise the Lord. Welcome. Ang sabi sa kasabihan, pagka may tiyaga, may nilaga. Ano sinasabi ng Biblia? Ito, yung ating mensahe, hindi pa po yun yung ano. Sapagkat yung ating mensahe, mga minamahal, na prefer ng iyong abang lingkod, ito'y patungkol doon sa sinasagot ko lang, yung mga mangangaral na ang Biblia binabago. Kasi sabi ng ibang mangangaral, kailanman daw, si Jesus hindi Diyos. Hindi raw magiging Diyos. Maluwag ang tuwerka nito mga mangangaral na ito pag sinabi mo si Kristo hindi Diyos. Maluwag ang tuwerka mo. Kung ikaw may nakikinig, sabihin ko na sa iyo, pasuri ka sa mental. Pasuri ka sa mental. Kapagkat maluwag na ang lohika ng utak ng mga nagsasabing si Kristo kailanman ay hindi magiging Diyos. Hindi mo kailanman matatayuan yan. Paputol ko daliri ko. Isang talata pa lang yung binigay ko kahapon. Kailan ba? Friday ba yun? O, Friday. Isang talata pa lang. Doon pa lang papatol. Paano ba sisinungalingan nyo si Kristo hindi Diyos? Sapagkat kung si Kristo hindi Diyos, tinanggal na natin yan. Walang kwenta maglingkod sa Diyos. Kay Kristo kung hindi siya Diyos. Kaya nga tayo naglingkod sa ating pinakamamalabay ni Kristo sapagkat siya ay Diyos. Hello. Okay. Welcome po sa ating mga minamahal na mga bisita. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Si beloved brother, beloved sister. At sa lahat ng ating mga minamahal na mga bisita, manatili po kayo mga minamahal. Nandito kayo. Sinisigurado ko mga minamahal. Tiyak ang kaligtasan po ninyo rito. Amen? Okay. Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, kinakailangan magtsatsaga ka. Lahat ng bagay sa mundo, tiyaga eh. Kaya lang ang tao ang gusto laging instant. Instant money, instant food, instant lahat. Ayaw magtiyaga, ayaw maghirap. Kaya nga marami doon sa maraming galit doon sa yung SAP dapat maibigay, second trans daw. Kasi instant yun eh. Amen? Nakita nyo sa Facebook, di po ba? Beloved Mara, kita. Nasaan yung aming second trans, yung aming SAP? Wala pa hanggang ngayon yung ikalawa. Bakit? Kasi yun, pag dumating, sigurado hindi ka na magpapagod. 6,000, 8,000, instant money. Malalaman mo rito na ayaw ng tao maghirap, ayaw niya magpagal, ayaw niya magsikap, ayaw niya magtiyaga. Tandaan po natin mga minamahal ko mga kapatid, kung gusto mo ng tagumpay, kung gusto mo nang ikaw ay magmana ng langit buhay na walang hanggan, masigurado mo ang langit, magsisikap ka, magtsatsaga ka, magtitiis ka. Palapakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Okay. Ang sabi po ng talata mga minamahal ko mga kapatid, sa Galatia, ulitin natin ito. Galatia 6:9. Ang sabi po ng Galatia 6:9, mga minamahal kong mga kapatid, basa. From the book of Galatians, chapter 6, verse 9. And let us not be weary in wrongdoing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Tagalog po. Sa aklat po ng Galatia, kabanatang 6, talata po ay 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo kung hindi tayo mga gihimagod. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So malinaw po ang salita ng mahal na Diyos. So sabi diyan, huwag tayong mga pagod. Di ba? Yung ikaw ay nakaupo dyan, parang pagod na pagod ka na, lalo parang pagka first timer ka. Napapagod ka. Parang hindi mo kayang magtiis hanggang matapos ang gawain ng Panginoon.
Pero tatandaan po natin dito mga minamahal kong mga kapatid, yung biyaya, yung pagpapala ng Panginoon. Ang sabi niyan, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti? Napakabuti nung ginagawa natin ngayon. Mula kaninang umaga hanggang ngayon, isang bagay na napakabuti, gumawa ka ng pagsambang espiritual. Katulad po nito. Amen? So magtsatsaga ka, magtitis ka. Ang sabi diyan, huwag tayong mga bago sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang lingkod ng Diyos, mga manggagawa ng ating pinakamamahal ng Panginoon, inuobliga ko mga minamahal kong mga kapatid, every Sunday, ang preparation ko kasi ng Sunday is Saturday, alas 10 ng gabi nag-uumpisa ng pagpupuri, 3:15 po yan, mga minamahal kong mga kapatid, tuloy-tuloy yan, matatapos hanggang alas 5 ng umaga. Nakakapagod, nakakainit, nakakasawa. Subalit kung hindi ka magpapagod, hindi ka magpapagal, hindi ka magtitiis, wala kang aanihin, wala kang kakampit, hindi ka magtatagumpay. Bakit ginagawa yon? Hindi lang para sa amin, kundi para sa ating lahat, na ang lahat ng naririto, pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tugunin ang mga panalangin, lutasin ang mga problema, pagalingin ang mga karamdaman. Higit sa lahat, pagpalain ang spiritual na buhay. Amen? Amen? Purihin ang Diyos. Okay. Mga minamahal mga kapatid, kaya paglilingkod sa Diyos ay tsaka. Amen. Nakakaano, di ba nakakaantok? Nakakaantok. Marami ako nakikita sa inyo, inaantok. Yan ba'y antok na dala ng init o antok na hindi ka nagsikap na paghanda ng araw ng linggo? Kanina, antok din ako sa sulok. Grabe, hindi ko na mapigilan yung sabi dyan, ay yung aking pagtutulog. Bakit? Sapagkat puyat nga, may dahilan. Amen. Pero kung tayo nagpuyat lang, na walang dahilan, o walang ginawang maganda dulot sa atin na hindi magpagay, mahirap po yun. Amen? Palapakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Okay. At sa ating nga pala mga viewers, magandang umaga po sa inyo. Okay? Hirap natin ang mga talata, mga minamahal ko mga kapatid. Pakita natin, ha? Okay. Ito po ay doctrine. Sapagkat, sa panahon po natin, sa ngayon, ang pagkakaroon ng Diyos kailanman ay hindi pinagtatalunan. Ang pagkakaroon ng Diyos kailanman ay hindi pinag-aawayan. Subalit, ang pagiging Diyos na Jesus, marami kumukontra. Ang pagiging isa ng Diyos, marami nag-aaway. Sapagkat ang paniniwala ng marami, ang Diyos daw ay tatlo. Ano yan? Ama, Anak, Espiritu. At lumalabas sa kanilang pagsusuri, tatlo na yung persona. Pero ang paniniwala natin, tayo, grupong ito. Ang paniniwala, awan ko na lang sabihin ko, ang paniniwala ko, meron lang iisang Diyos sa tatlong kapahayagan. There are one God and three manifestations. Not three person. Amen? Malaki bang kaugnayan nito sa ating kaligtasan? Malaki po ang kaugnayan nito sa ating kaligtasan. Pagka ikaw, mananampalataya, naniwala ka, one God and three person, pati kaligtasan mo, mawawala. Amen? So dito may matutuntayan natin, Jesus is God. Amen ba mga kapatid? Okay. Ipakita po ang kasaysayan. Ang sabi po mga minamahal kong mga kapatid ng 2 John chapter 1 verse 7. From the book of 2 John, chapter 1, verse 7. For many deceivers may enter into the world, confess that Jesus Christ is come to the flesh. This is deceiver and then the Antichrist. Sa aklat po ng Juan, ikalawang kabanata, talatang
Unang talata, kabanatang 7. God. Sapagkat maraming magdaraya na nagsilitaw sa libutan, sa makatuwid ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparilitong nasa lamang. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Okay, may mga antikristo talaga. Sinasabi dyan, no? Sino rin yung mga antikristo? Yung mga nangangaral na ang Panginoon Jesucristo na paritong nasa laman lang. Ibig sabihin, tao lang. Kasi marami nangangaral eh. Ang Panginoon Jesucristo, tao. Pero wala kang makikitang lang. Pinatunayan ng mga apostol, ang Panginoon Jesucristo, tao. Tao. Pero wala yung karugtong na lang. Kasi pag sinabi mong si Kristo tao lang, katulad na lang natin, ordinaryong tao. Amen? Yung ordinaryong tao, hindi ma-injure mga minamahal ko mga kapatid, yung antok. Tutulog at matutulog, iidlip at iidlip. Pero okay lang, sa mga bisita po natin, alaban natin ang ating pinakamamalabangin. Okay, ang sabi diyan, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesus Kristo ay naparito nasa laman. Ang ibig sabihin, hindi sila, mga minamahal ko mga kapatid, naniniwala na pa Hesus Kristo ay naparito sa laman. Ang sabi po, ito ang mga mandaraya at mga antikristo. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Okay. Malinaw po sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave only begotten Son. Ang pupukusan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, yun po yung naging dahilan kung bakit ang Panginoong Diyos nagkatawang tao. Napakasimpleng unawain, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi naman kinakailangan palawakin mo yung lohita mo. Simple lang eh. For God so loved the world that He gave only begotten Son. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong nanak. Paano ba naibigay yung bugtong nanak? Yun ang tanong doon. Paano naibigay ang bugtong nanak? Okay. Ang sabi po ng 1 Timothy 3:16. From the book of 1 Timothy, chapter 3, verse 16. But without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Tagalog po. Sa aklat po ng unang Timoteo, kabanatang 3, talata po ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Palapakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Okay. Ang sabi po mga minamahal, and without controversy, great is the mystery of godliness. Masyadong misteryoso ang kapahayagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi diyan, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagpahayag sa laman. Eh, sino ba yung kapahayagan ng laman? Kung ang Diyos ay nagpahayag sa laman, sino yon? Kasi nagpahayag siya sa laman eh. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, mga minamahal, katulad na rin nating tao. Pero hindi tao lang, kundi siya'y nag-anyong tao. Nag-anyong tao. Alam niyo ba yung nag-anyong tao? May makapangyarihan kasi ang Diyos, kaya kahit na anong gagawin niya, kaya niyang gawin eh. Nag-anyong tao. Sabi po rito, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believed in the world, receive up into glory. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Okay. Dito po makikita po natin ang kapahayagan ng ating pinakamamahal ni Hesus Kristo. Ang sabi po ng propesya. Punta po tayo sa propesya, mga minamahal ko ba kapatid? Bago po ipinanganak ang ating pinakamamahal na ni Hesus Kristo, totoo po niyan.
Si Jose, balak nang iwanan si Maria eh. Kasi si Maria, mga minamahal kong mga kapatid, nabuntis. Hindi nga hinawakan yung kamay eh. Wala, never been touched, never been kissed si Maria ng mga panahon yun. Habang sila po'y magkasintahan ni Jose. Makita na lang ni Jose na si Maria ay lumalaki yung tiyan. Kaya sabi ni Jose sa kanyang isipan, iiwanan ko itong mapapangasawa ko sapagkat ayaw kong malagay sa kahihiyan. Kasi ano na eh, lumalaki yung tiyan eh. Pero totoo niyan, ito sinasakit ng sulatan. Buksan po natin. Ipakita yung talatang yan. Ayan. Sabi po ng Matthew chapter 1 verse 18. Basa. From the book of Matthew, chapter 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Amen. Tagalog po. Aklat po ng Mateo, kabanatang 1, talatang 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay magkaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba yung Espiritu Santo? Yung Espiritu Santo, ano bang tinawag doon? Ha? Yung Espiritu Santo, ano tinawag? Ang Diyos ay... Palapakan natin. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Sana nakukuha niyo yan. Importanteng masyado yan na naiintindihan nyo yung hiwaga ng kapanganakan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo sapagkat sabi niya, great is the mystery of godliness. Masyadong misteryoso. Kaya ito pag-aaral nito mga minamahal ko mga kapatid, kung ito ay tinatalakay, dapat kayo ay mag-take note sapagkat ito'y mahalaga. Paglabas nyo rito, aagawin ni Satanas ang mga talatang yan at makakalimutan nyo na at pagka kayo may nakaharap, wala na kayong ihaharap. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi diyan, si Maria ay nasumpungang siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng... Ay, ano ba yung Espiritu? Ano ba yung Espiritu Santo? Ano sabi diyan? God is Spirit. Espiritu Santo. Ano siya? Diyos siya eh. Palapakan po muna natin pinakamamahal na Panginoon. Hanggang pa lang sa mga talatang yan, lumalabas ng mga minamahal ko mga kapatid, na itong Panginoong Jesucristo ay Diyos nagbuhat sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, itong si Jose, iiwan niya na si Maria sapagkat ayaw niya mahayag sa madla ang kahihiyan na kanya sasapitin. Hindi niya iniisip niya, parang ako'y nasa lisihan. Itong aking mapapangasawa buntis na bago kami ikasal. Kaya nag-isip siyang iiwanan niya. Pero nangusap ang anghel sa kanya. Okay, tuloy-tuloy mga kapatid. Datapat sa pamamagitan ng masa. Verse 20. But while he thought of this thing, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call him name Jesus, for he shall save his people from their sins. Palapakan natin pinakamamahal na Tagalog. Talata po ay 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo nagsibangan na makaranas ng Espiritu Santo. Sapagkat pag nakaranas ka ng Espiritu Santo, ang Diyos ay sumasayaw. Ang Diyos ay sumasayaw. Ang Diyos ay sumasayaw. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Okay.
ito, mga minamahal, ito muna hinulaan. Sa mga hula at propesiya, ganito ang sinasabi. Ang sabi po ng Isaiah 7:14, ganito po ang ating mababasa. From the book of Isaiah, chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Amen. Aklat po ng Isaiah, Kabanatang 7, talatang 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Alapakan po natin muli ang Diyos. Ang sabi mga minamahal sa Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi. Nabanggit naman na kanina, mga minamahal ko mga kapatid, si Maria ay naglihi at nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dalaga pa si Maria nung mga maglihi siya? Para sa Panginoon Jesucristo, dalaga hindi. Dalaga. Dalaga ba siya? Hindi. Dalaga. Pwede mga anak ang dalaga, mga minamahal ko mga kapatid, nang walang asawa. Si Maria, mga minamahal, ng anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang sabi po diyan, ang sabi po, mga minamahal kong mga kapatid ng Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga, si Maria. Sabihin na natin, ay maglilihi. Ito, hula ito, prophecy ito. Ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Tatawagin yung pangalan Emmanuel. Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Ang sabi po ng Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan po natin mga minamahal ko mga kapatid. Ito, tayo natin yung prophecy, Isaiah 7:14, that is prophecy. Ang tawag doon, hula. Hinulaan. Na-confirm ba yung hula? Na-confirm? Okay. From the book of Matthew, chapter 1, verse 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call him Emmanuel, which being interpreted is God with us. Amen. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 1, talata po ay 23. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan tatawag sa nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Alapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So lumalabas, mga minamahal ko yung hula na kumpirmado. Yung hula, ang sabi ron, isang dalaga, magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki, na ang pangalan tatawaging Emmanuel. Period. Yun po yung nasa Isaiah 7:14. Kinumpirm ng Mateo 1:23, narito, dalagay, magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itawag niya sa kanya ay Emmanuel. Ano ang interpretation? Ang sabi na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. So dito may makikita natin mga minamahal, sa mga hula pa lang, walang ibang hinuhula ang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ano ba ang naaatang sa Panginoon Jesucristo? Ano ba ang naaatang sa Kanya? At ano ang sinasabi sa Kanya ng another versikulo? Ang sabi po, Isaiah 6:9. Tignan niyan, mga minamahal ko mga kapatid, importanteng masyado yan. From the book of Isaiah, chapter 6, verse 9. And he said, Go and tell his people, here and indeed, Isaiah 9:6. Rather, from the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us child is born, unto us the son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Ano pa natin ang ating pinakamamahal ng Diyos? Hello! Grabe na yan. Sabi pa, grabe na yan to. Pag ikaw hindi ka nakaintindi, maluwag ang tuwerka ng utak mo. Mangangaral ka, dapat mag-resign ka ng pangangaral. Marami kang dadalhin sa impyerno. Marami kang dadalhin sa impyerno, lalo ni mga Trinitarian. Dami nyung dadalhin sa impyerno dahil mali ang doctrine ninyo. Hindi ko kayo inaatake, tinuturuan ko lang kayo. Hindi nyo kayo ni-research yung Biblia.
Kanino ba ibibigay yung kapahayagan yan? Doon sa mga nag-ampo, nag-fasting, nag-pray. Always. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Sabi niya, another prophecy, Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name, Jesus. He shall save his people from their sins. Okay. And his name shall be called Wonderful. Wonderful ba ang pangalan ng Panginoon? Wonderful. Ano ba? Counselor. Counselor ba ang pangalan ng Panginoon? Ito matindi. The Mighty God. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano ba? The Everlasting Father. Ano ba? And the Prince of Peace. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita niyo naman, dito sa batang hinulaan lahat ng katangian ng pagkatyos sa kanya. At pagkatapos sasabihin ng mga mangangaral na hindi sinuri ang Biblia, itinago yung katotohanan, sasabihin mo kailanman si Kristo hindi magiging Diyos. Impossible. Hindi totoo yun. Malinaw yan, mga hula, Amen? Sinong inuhulaan dyan? Hindi ba ng Panginoon Kristo? Siya yung ipinanganak, sabi niya, for unto us a child is born. Siya yung pinanganak ng babaeng si Maria. Hindi ba si Kristo? Bata pa siya. Yan ang tinawag sa kanya. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Palapakan po natin natin pinakamamalang Panginoon. Mga hula yan. Ay nasan ngayon sa ang Ama, Anak, Espiritu. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, ang Anak, Ama, Espiritu, at sabi ng iba, sila isa sa 3 persona. Ipaputol ko daliri ko, yung mga nagtuturo ng one God in 3 person. From Genesis up to Revelation, wala kang makikitang one God in 3 person. Wala yan. From Genesis up to Revelation, wala kang makikitang nakatala na one God in 3 person. Sapagkat ang turo ng maraming tagapagturo ngayon, yun yung ginagamit sa bautismo. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. 3. Binabautismo kita sa pangalan ng anak, ng Espiritu, at ng Ama. Wala yung Ama. Pero ano ba yung ginagamit natin? Tamang formula ng bautismo. Ano ba yung tamang formula ng bautismo? Tamang formula ng bautismo ay sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen! Kaya sinasabi, mga minamahal, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. Kung hindi ka Diyos, paano ka magpapatawad ng kasalanan? Hello! Diyos ko! Diyos ko, makapagpatawad ng kasalanan pagkatapos ngayon, sabihin mo, si Kristo hindi man kailan maging Diyos. Ang linaw-linaw, Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin. Hello? And he shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay, basahin natin yan, mga kapatid kong inibig. From the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Tagalog po. Tagalog. Acts 2:38. Kakatwa ng gawa, kabanatang 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palapakan natin ang Panginoon. Gaano ka-importante yung pagpapabautismo? Iyon ang gagamitin para mapatawad ang kasalanan mo, para mahugasan ka, maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Ayan o. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Pagkatapos sabi nitong mga bulaang mga mangangaral na ito na naglipan na narito sa mundo. Diyan, dami nyo dito sa Pilipinas Si Kristo daw kailanman hindi maging Diyos. Bakit sinabi mismo ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus para mapatawad yung kasalanan ninyo? Kung ordinary tao, bakit mapatawad ba yan? Hello? Ito lang yan. Hindi ko yung masisi. Bakit?
Sinarado ni Satanas yung utak ninyo. Hindi kayo makaintindi, hindi kayo makaunawa. Kaya kung ano lang yung inyong aral, yun na lang yun. I-deceive yung tao, dalhin nyo sa kapamakan. Sabi diyan, para sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Pag tinanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo, gifted ka, meron kang kaloob. Ano mga kaloob na yan? Mga kaloob na bagay ng Diyos. Makapagpapagaling ka na may makaramdaman. They shall answer the sick and they shall recover. They shall take up servants. And if you drink anything, it shall not hurt them. Hindi ka mapapahamak sapagkat yan yung mga kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw yan, mga kapatid kong inibig. Kaya yung mga nag-decide magpabautismo, right after the service, huwag kayong magdalawang isip. Huwag kayong magdadalawang isip. Isang pasya, pabor para sa Diyos. Kailangan mabautisman kayo para kayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Okay. Nangyari ni mga hula. Ano po mga kapatid? Ngayon, ano ba yung mga patunay ng Panginoon Kristo ay Diyos? Eto. Isang araw, mga minamahal kong mga kapatid, habang kasama ni Felipe ang Panginoon, hindi nakatis si Felipe. Ang sabi ni Felipe, Panginoong Jesucristo, ipakita mo na sa amin yung Ama. Ang tagal-tagal na natin nagsasama, mahabang panahon na, maraming taon na lumipas, hanggang ngayon di mo pinakikilala ang Ama. Naririnig ko lang sa labi mo, may Ama. Ipakita mo na sa amin ang Ama at sukat na sa amin. Ano sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Ayan. 14:8. From the book of John chapter 14 verse 8. Philip said unto him, Lord, show the Father, and the sufficient us. Sufficient us. Okay, tuloy. Jesus said unto him, Jesus said unto him, Have I been long time with you, and yet hast not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, Show us the Father? Tagalog. Sa aklat po ng Juan, Kabanatang Yung English 14, pala tiniling. Isa. Okay. talata po ay 8 hanggang 9. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Kita niyo na yan. Pagkatapos sabihin niyo bulaan ng mga... Kayo mga bulaan. Ayaw ko lang mabanggit ng mga pero marami talagang mga mangangaral. Mangangaral ng ganere, mangangaral ng ganito, mga mangangaral, mga bulaan yan. Sabi, ano ba yan? Balik sa 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices us. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me? Ang tagal-tagal na natin magkasama. Hanggang hindi mo ako nakikilala, Felipe. Anong nangyari sa'yo? Ha? Parang gano'n, ano nangyari sa'yo? Hindi mo ako kilala. O, ano sabi? Nagpakilala na. Sabi niya, He that hath seen me, hath seen the Father. And how sayest thou, Show us the Father? Nakakakita sa akin, nakakakilala sa akin, nakakita na ng Ama, sapagkat ako at ang Ama iisa. John 10:30. John 10:30, come on! Hurry up! From the book of John, chapter 10, verse 30. I and my Father are one. Aklat po ng Juan, Kabanatang 10, talatang 30. Ako at ang Ama ay iisa. Palapakan natin ang Panginoon. Nakita mo na yan? Paano mo mapapasinungalingan yan kayong mga tagapagturo ng mali? At sabi ng Panginoon Kristo mismo, ako at ang Ama ay iisa. Nga sinasala, ano ko ba naman Felipe maghahanap ka ng Ama? Walang ibang Ama, ako lang, sabi ng Panginoon Kristo. Amen? Matutunayan ko sa inyo. Ano po yung prophecy? Again, prophecy.
6:9. Pastor, pakita nyo ha. Sino yung nagsasalita? Ang Panginoon Jesucristo. Siya yung hinulaan, siya yung ipinanganak ni Maria. At hinulaan siya sa prophecy. Ano ang tawag sa kanya? Basa. From the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us child is born, unto us Excuse me, beloved sister. Unto us, a child is born. Sino may pinanganak? Si Kristo. Amen? Ngayon, itong si Kristo, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Na-confirm ba? Kinonfirm na yun. Ang linaw ng prophecy. Basa mo. Basa mo, basa mo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and the name of shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Alabakan natin ang Panginoon. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Sabi doon yung bata, oh. Ang sabi niya, the Everlasting Father. Hello! 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 Sus ka. Alam niyo ba yung doktrina yung minaster ko yan nung ako'y nandun sa international? Kasi pagka dumarating yung mga panahong, mga pang-debate, mga pinang, ginagamit ko yan. Ako lang, ako nag-master niyan doon eh. May mga preacher doon. What is the aside? Di man nila minaster yan. Minaster ko yan day and night. Walang tulugan. Makakuha ko lang kung ano talaga yung kahulugan ng totoong pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. So lumalabas mga minamahal na confirm, sabi ng Panginoon Jesucristo, John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Si Kristo nagsabi, sino yung pinanganak, yung hinulaan? Si Kristo yun eh. Nung baby pa siya, ano sinabi? Ako at ang Ama ay iisa. O ay sino? Alam mo, ang linaw! Ang linaw! Malinaw pa sa sikat ng araw! Hello! Eh wala kang makikita dyan, one God and three person. Wala, one God and three manifestation. Subalit hindi ito hanay-hanay. Ano po, ha? Oh, bakit ko sinabing one God and three manifestation? Ano yung unang manifestation ng Ama? Ha? Ama, Creator. Ha? In the beginning, God created heaven and earth and everything. Ha? Na ating nakikita. Yun yung unang manifestation. Nag-manifest ang God the Father, Creator. Amen? Then, ang God the Father, mga minamahal ko mga kapatid, nag-rebel siya. Dahil sa maruntot niyang pagmamahal sa atin, ayaw niyang ikaw ay mapahamak at ang ililigtas ay tao. Kaya ang God the Father ay nagkatawang tao. Amen? Sino ngayon yun? Ang Panginoon Jesucristo. Amen? Ano ibig sabihin nun? Siya'y tagapagligtas. Kaya nga sabi po ng Matthew chapter 1 verse 21, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Kaya paano makapagliligtas kung si tao? Hindi siya ordinaryong tao. Sayang ang ating pagsamba kung si Kristo tao lang. Pero sa atin, mga minamahal kong mga kapatid na namulat na sa buong katotohanan ng Biblia, sa turo at gabay ng ating pinakamamahal ng Diyos, si Kristo ay Diyos! Amen! Amen! Isang araw, mga minamahal kong mga kapatid, si Tomas. Napagat ang Panginoong Jesucristo yung nag-resurrect na, ang sabi niya, destroy this temple and after 3 days, I will raise it up. Ibabangan ko. Sabi naman nung hindi nakaintindi, nako! 41 years na ginawa yung building na yan, tapos pa di-destroy mo lang, tapos sa loob ng 3 araw, ibabangan mo. Hindi natin intindihan. Ang pinati-destroy temple, body of Christ. Sabi naman ni Jesucristo, gibain yung templong ito. Sa loob ng 3 araw, itatayo ko, ibabangon ko. Yun na. Nung namatay siya, nag-resurrect siya after 3 days, mga minamahal ko mga kapatid. Nang dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa kinalalagyan, nitong mga apostol, isa ang wala. Hindi siya present. Si Tomas. Meron bang Tomas dito? Walang Tomas dito. Kasi pag sinabing Tomas, wala ka, hindi ka present eh. Nagiget niya,
Lahat na wala rito, tawag doon. Tumas and tumasa. Amen? Kaya nga mahirap magkaroon ng ng deacons Deacons. Pag sinabing deacons, di masyadong dumadalo. Di masyadong nagpupuri. Di masyadong nagpipray. Di masyadong konbertido at hindi kumbinsido. Kaya mahirap magkaroon ng deacons na gano'n. Dapat ang deacons full of Holy Spirit. Amen? Pagpuspos tayo ng Espiritu ng Diyos, nandun yung pagpapahalaga natin. Kaya lahat ng mga deacons, preachers, workers, wag naman kayo makatulad ni Dimas. Dimas Honorin. Di nagpipray. Di dumadalo. Di masyado sumusunod. Di matapat. Pero pala mga katangian, ganun talaga na biblical pala yan. Bilang preacher access. Amen? Okay. Tuloy natin kay Tomas. Nang dumating ang Panginoon Jesucristo sa kinalalagyan ng mga apostol, 11 lang yun nandun. 11 lang. Sino wala? Si Tomas. At nang dumating na ang Panginoon Jesucristo, nakita ng mga apostol itong 11, wala si Tomas. At nang umalis ang ating pinakamamahal na Jesucristo, siya naman pagdating ni Tomas. Alam niyo po, beloved, pinatunayan ng mga apostol, sabi niya, ay naku Tomas, kanina nandito ang Panginoon Jesucristo kasama namin. Sabi ni Tomas, naku, agad ko na idadaiti ang dulo ng daliri ko sa sinipatan ng kanyang ng sugat doon sa kamay. Hindi ako maniniwala. Okay, basa. From the book of John, chapter 20, verse 27. Then said he to Thomas, reach it here thy finger, and behold my hands, and reach it here thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless but believing. Amen. Tuloy. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Oh, ito na. Ano sabi ni Tomas sa Panginoon Jesucristo? My Lord and... Ay, naku, Tomas, ako kung tinatawag na God. Hindi ako God. Dapat sinansala siya, di ba? Ano sabi ni Tomas? My Lord and my God. Ano sabi ng ibang mga ngarap? Naku, nadulas lang yan. Nabigla. Ay, diba na? Oh, kita mo yung mga paliwanag nila. Yung ganong mga paliwanag, hindi katanggap-tanggap yun. Dapat ang mga paliwanag persikulado. Amen? Okay, tuloy. Verse 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Yun ang napakaganda. Palapakan natin ang Panginoon. Basa Tagalog. Sa aklat po ng Juan, kabanatang 20, talata po ay 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idayti mo ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay, at idayti mo rito ang iyong kamay at isuot mo sa aking tagiliran, at huwag kang di manampalatayain, kundi manampalatayain. Sumagot si Tomas at sa kanila'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakakita at gayon ay nagsisampalataya. Mapalad tayo kay Tomas. Bakit? Naririto tayo dahil sumasampalataya tayo na hindi man natin nakikita ang Panginoon Jesucristo. Si Tomas, kasama na ang Panginoon Jesucristo maraming panahon, pero nag-alinlangan pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad yung hindi nakakakita sa gayon may nagsisampalataya. Okay, ano ang point? Ano ang point ni Tomas? Ano sinabi niya? Nang makita niya at maidaiti ang dulo ng daliri sa sinibatang sugat ng Panginoon Jesucristo sa palad, ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Diyos ang Panginoon Jesucristo. Amen? So, hindi na tayo kailang magtagal. Mga minamahal ko mga kapatid. O, 2 talata na lang mga minamahal ko mga kapatid. Ang sabi po mga minamahal ko, dito po sa aklat po ng 1 John 5:20. 2 talata na lang. From the book of Hindi na natin 1 John, uubusin ito. chapter 5, verse 20. And we know that Son of God is come, and hath given his understanding, that we may know him, that he is true, and we are in him that is true, even of his Son, Jesus Christ.
This is the true God and eternal life. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano raw ang Panginoon Jesucristo? True God. True God. Amen. Ang sabi diyan, nandun na nabasa sa Tagalog? Tagalog po. Sa aklat po ng unang Juan, kabanatang 5, talatang 20. Handa ang Hebrews 1:8. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay ang kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Binanggit po, kita nyo, binanggit po yung tunay. Ano bang opposite ng tunay? Fake. So yung Diyos nitong mga nangangaral na ito ng mga bula ang mangangaral, mga fake. Sino ang tunay? Ang Panginoon Jesucristo. Ano sabi? This is the true God and eternal life. Amen. Last verse! Ayan, mas patindi yan, mga minamahal ko mga kapatid. From the book of Hebrews, chapter 1, verse 8. But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Amen. Tagalog? Sa aklat po ng Hebreo, unang kabanata, talata po ay 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ang tanong, ano si Kristo? Tao o Diyos? Ganyan. But unto the Son, He said, Thy throne, O God, ano ba sabi diyan? Is forever and ever and ever. Walang katapusan na kanyang pagiging Diyos. Okay, i-cover natin. Kaya nga sabi mo sa Isaiah again, 6:9, everlasting Father. Ang ibig sabihin, forever and ever, Father. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Nakita niyo na yan? Bakit mo sisinungalingan yan? Gusto niyo mag-aral? Sige, sabihin niyo sa akin, turuan ko kayo. Bakit? Pagre-research kasi niyan, hindi po pwede mag-research. Pag tinaman ka, hindi mo makukuha yan. I-research mo ng gusto yan. Para huwag kang madaya, manalangin ka ng gusto, para huwag kang madaya, i-research mo ng gusto. Amen? Paulit-ulit yan. Bakit? Pagka mali yung aral mo, yan, lahat yan, mali yan. Mali yan lahat. Bakit? Kasi yung tagapag-aral at tagapagturo, mali. Pagka tagapagturo mali, lahat ng tinuturuan mo mali. Kapag ang tagapagturo nagmumura, masama ang labi, pati mga member noon, masama na rin ang labi. Ang dami kaya dyan. Dito, maminamang mga kapatid, tinuturo natin yung nararapat sapagkat yun ang dapat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng Diyos. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sigurado na tayo, mga minamahal mga kapatid. Tandaan po natin, ang Diyos ay Espiritu. At ang Espiritu sa Diyos, si Kristo. Sapagkat ang nag-concept, yung pinagmulan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay buhat sa... ano sinabi sa Espiritu? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw yan. Paulit-ulit lang, makorta utak ka dyan pag hindi mo talaga masubaybayan. Okay, tayo po natin tumayo, mga minamahal ko mga kapatid.